I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Tayo natulong sa iba't ibang branches ng government. Mayroon pa naka-standby to help. Kaya lang, syempre, ang nakasala ngayon talaga na very busy, which we appreciate talaga. Napapasalamat kami sa Coast Guard. Kasi malaking bagay na they do the technical dives. Kasi napakahirap na gawain yan. It's not easy to be doing what they're doing. Diving in fresh water na ganun kalalim. Sir, in interviews po this morning with the families, ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamo ng medical murder and a serious illegal detention of other complaints against the businessman Charlie Atong Ang and other associates. Ano po yung alam niyo? Well, meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So, basically, we take it from that. The witness has already given us many or a lot of information about nabigyan niya tayo ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyari. At kung sino-sino ang mga naroon na may sala sa mga krimen na naganap laban sa mga mayroong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon ito ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, ang isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin hindi natin gagawin ang dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y alipin na lang ng pera? At tayo ba'y ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera? Kung sino mamimili, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat gano'n. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. So the Department of Justice ang nag-lead po ng investigation na ito. Pero ano po yung maaasahan naman po ng mga respondents pagharap na po nila dito po sa DOJ? Anong aasahan nila? Ng mga respondents, sir. Fair naman tayo eh. Hindi naman tayo, we do not condemn without listening. Ang mahalaga, due process, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Life, liberty, or property. Sir, bukod po kay Atong Ang, sino pa po yung ibang mga personalities po na sinapangan po? May mga John Doe and Jane Doe. It is for us to fill in the blank spot. Meron pa tayong kailangan i-ascertain among these John Does and Jane Does, yung ibang role nila. Kaya lang, it's just right that the Department of Justice probably starts sifting through the statements made by the witnesses and the complainants on kung ano talaga ang dapat mangyari dito. Kaya mahaba proseso to. Sabi ko nga, katulad nung ginagawa ngayon ng technical dives para i-recover yung mga remains, as pointed out by Dondon or Totoy, ay kailangan talaga matyaga lang tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Kasi may mga tao gusto, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po. Mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin to hanggang matapos ito lahat. Pero sir, dito po sa complaint po ng nilalang mga pamilya, kasama na po dito yung tinagbasan na po yung affidavit po mismo ni Julie London Manilocan. Siyempre, yan ang mabigat na statement talaga ng nakakaalam eh. Minsan na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed. Highly placed, ano pa tawag dito? Ano terms natin dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga na kanyang pagtulong sa atin dito. Sir,
balikan ko lang po. Doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo po nangyari, ano po specifically yung mga naging partisipasyon nito nga pong si Mr. Ram? Siya yung ano yan eh. Siya ang may-ari ng... Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pero niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap. Lalo na pag pinag-uusapan natin yung number one sa organization. Kaya, ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Don Don. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded, tsaka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ng lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kaya kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Kagaya niyan, maraming gustong galuguluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang informasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir Joshua from PNC. Sir, si Elaking Patilongan po yung kapatid po dito. Siya po ba yung sinasabi niyo before na magiging bago witness na? Yes, sure. Dalawa yan. Yung isang kapatid, hanggang din, although may conviction na yung kapatid, kaya nagtatago sa batas dati yan. Si Elakim naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sa Bangalore. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, sinabi po ng legal account. 10 tao yung na-witness siya patay. Sir, the witness hindi siya yung mismo magawa. Ang tingin ko, witness siya. Pero, just the same, alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likumin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa pagkaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya ron. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang nagpapasalamat din kami na merong hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elakim Patilongan po sa reklamo kanina? Okay. Kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan. Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito.
Kasama na rin po ba siya dito sa inireklamo? Siya at si Jose Palinongan? Kasama siguro sila eh. Statement nila yan, so i-interpret yan, so malamang kasama sila. Sir, nagsabi po yung legal counsel ni kahapon na Patilon Brothers daw po yung totoong mastermind sa likod ng reaction na po, sir. Natural for them to concoct their stories. Yun talaga, gawain talaga naman yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh, sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng Kicks Conference. Ano po yung maaari niyo pong No, we will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa naman pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalahin sa paglilitis itong kasong ko. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Hey sir, match po na 25. Sir, yung sinasabi mo ng PNP kahapon na wala na raw mga PNA doon sa mga... Wala yun. Sabi ko nga isang process eh. Porque ba sa unang buto, wala eh. Ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita po dyan. Sir, advice po natin or message sa families. Baka kasi medyo na-discourage na. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating nung talagang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Soj, Greg po from Home Radio. Soj, hindi na po na-update sa Japan na mag-coordinate po na. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman ang naming naging usapan. Kasama po dito yung paghingi natin ng tulong about sa TNT testing. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa mga ganyang techniques eh. So we're going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Hindi, wala tayong titipilin dito. Napakahalaga ng kaso. Sir, other topic, pasensya po. Sir, you will be joining the President in his state visit to India yes. next week. Yes. Ano po yung magiging participation? Meron kaming agreement na pipirmahan with the Indian Minister of Justice tungkol sa transfer of sentenced persons. Ito rin yung ginawa namin sa Dubai at marahil ang Indonesia hindi na kailangang magpirmahan tungkol dito dahil nagkaroon na tayo ng magandang exchanges with Indonesia nung sinuli nila sa atin si Mary Jane Veloso, kung binigay sa atin si Mary Jane Veloso para dito na lang siya maipiit at ngayon din yung kanilang kooperasyon sa paghuli ni Alice Go. Sir, last na lang. Yung sa Alpha Group, sir, may mga names na po ba tayo? And kasama na ba sila sa investigation? Meron kaming nakikita na maaaring 3 o 4 na maaaring sabihin na kasabot talaga sa pagplano at pag-aproba ng pagpatay sa mga sabungero. Meron kaming nakikita na maaaring nating kaya lang, yan ay ebidensyang ating inaano pa, sinusuri natin ng gusto. Patricia Lopez from IBC. Follow up lang po, ano po mga profiles ng talimang na yun? I don't know. Hindi ako may hawak ng lahat eh. Pero, andyan lang yan. It will come out eventually. Sir, kasama rin ba dito si Gretchen Barreto? Dito sa panibago pong... Meron na Jane Doe. Maybe if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know.
Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Pwede natin sabihin. Wala ka na ikaw. Wala na. Thank you. So yun guys, napanood nyo? Ayan. Ito na po yung sinasabi ko. May susunod na big fish na makukulong. Ha? Bakit kanyo? O, ito na. O, siguro napanood nyo. Ha? Matibay po yung ebidensya na kung napakinggan yung sinabi ni Secretary DOJ, mismo sa harapan, ha? Pinapatay ang mga sabungeros. Grabe, antindi no? Brutal, kawawa naman sila, parang aso. Sabi ko nga, kahit mga tao yan, nagkasala, pwede mo ikulong ng habang buhay. Ganun lang din, ba? Oh, so, dahil dyan, ito, panoorin nyo ito. So, yan, mga kababayan, nakikita nyo yan. Sila po ang pamilya ng mga missing sabungeros. Bakit? Ito. Sabi po ng Abanti News Online, nagsampa ng reklamo ng murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng nawawalang mga sabungero laban kay Charlie Atong Ang at sa Department of Justice, which is ang DOJ sa Maynila nitong Biyernes, August 1, 2025. Ayan. Sabi nga natin, under the Marcos administration, mga big fish talagang hinuhuli. O ato ang sinampahan ng murder, illegal detention ang pamilya ng mga missing sabungeros. Goes. O ano na mga beswa, palagay nyo. Abangan po natin. O. Kaya abangan po natin mga kababayan ang magiging resulta itong investigasyon na ito. Excited to guys Pag ito ay talagang matibay at malakas ang ebidensya laban kay Atong Ang, makakamtan nila po ang hustisya itong mga nawawalang sabungero. Sabi ko sa inyo, pag Marcos ang nakaupo, walang sinasanto kahit sino. Kilala ka man or sino ka man, mapera ka man o makapangyarihan, walang problema. Batas po ang umiiral. Narinig nyo na naman siguro yan sa zona niya, di ba? Business Atong Ang is facing murder and serious illegal detention complaints in connection with the unresolved case of the missing sabungeros. Palagay ko guys, mayroong masasangkot talaga na iba. Di ba? Kasi nagkaroon ng hearing ito nung panahon ni Digong, hindi nasusolve. Kaya ito na ang pagkakataon. Di ba? Sabi sa inyo anong sabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang zona? Ito, pakinggan nyo. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Patay kayo dyan. Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Narinig nyo yon? Sinabi ng Pangulo, sabi ko sa inyo wala siyang sinasanto. Humanda ng dapat ang humanda. Sabi ko sa inyo, tahimik lang yan. Pero kung gumalaw yan, tigre po. Ang tigre, pag talagang tahimik lang ang tigre, naglalakad lang sa sa forest. Pero delikado yan pag talagang sumakmal. Tudas ka talaga. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Abangan po natin ang resulta ng investigasyon. Okay? Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.